Isang dalaga ang nahulog ang loob sa isang espiritu ng ilog at minahal din siya ng espiritu ng kasing lalim. Nararamdaman nila ang presensya ng isa't isa, ngulit hindi sila kailanman nagkita dahil may harang na naghihiwalay sa kanila sa magkabilang panig. Hindi mahanap ng isa ang pasukan at hindi naman mahanap ng isa ang labasan. Kahit hindi sila nagkikita, lagi silang naglalaan ng oras upang mag-usap sa pamamagitan ng harang. Hanggang isang araw, itinalaga si Leyna bilang royal advisor ng kaharian ng kababaihan. Tungkulin na niyang protektahan ng reyna. Alam niyang hindi na siya maroroon maaaring bumalik ng malaya, kaya kinailangan niyang magpaalam ng tuluyan sa espiritu ng ilog. Marahan niyang sinabi na iyon na ang huli niyang pagtunta. Nais siyang pigilan ng espiritu ng ilog. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi man lang sila makaharap sa isa't isa. Ang taling nagawa niya ay manahimik. Lumipas ang 20 taon na parang isang iglap. Hindi na si Leyna ang batang dati. Hindi sila muling nagkita. Ngunit hindi siya tumigil sa pangungulila sa espiritu ng ilog at ganun din ito sa kanya. Araw-araw, iniisip ng espiritu na makapasok sa kaharian ng kababaihan upang makita siyang muli hanggang sa dumating ang pagkakataon. Hindi nasasadyang nabuksan ng reyna at ng monghe ang harang ng kaharian. Sinamantala ng espiritu ng ilog ang minsan lang na pagkakataon at tuluyang nakapasok sa kaharian ng kababaihan. Natagpuan niya si Leyna, ang kabataang minsang taglay nito ay naglaho na at nakiusap siyang sumama sa kanya. Ngunit sa pagitan ng tungkulin at pag-ibig, pinili ni Leyna ang tungkulin, tulad ng dati. Hindi maaari, ayokong saktan ka. Pumunta ka na lang at hanapin ang dagat. Durog ang puso sa pagtanggi, isinisi ng espiritu ng ilog ang lahat ng kanyang sakit sa reyna ng kaharian. Nilamon siya ng galit at nawalan siya ng kontrol. Halos bahain ng kanyang kapangyarihan ang buong kaharian. Maging ang anak ng Monkey King na si Wukong ay walang paraan upang siya'y pigilan. Hanggang sa kritikal na sandali, naunawaan ng monghe ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at tumawag sa kapangyarihan ng Buddha. Doon lamang napasuko ang espiritu ng ilog.